Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Essential, tuloy natin itong Kitabus Sawm. Isumunod na bahagi, Babul Hijamati wa Alki Lissaim. Kabanata tungkol sa hijama at yung pagsuka ng isang nag-aayuno. So dito sinabi mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagpahijama habang siya ay nasa ihram, habang siya ay nag-umrah o nag-hajj, ganon. At siya rin daw ay nagpahijama habang siya ay nag-aayuno. Ngayon dito, may note si Imam al-Bukhari. Doon daw sa Hadith 159, dito rin sa Sahih al-Bukhari. Ano daw ito? Kumbaga may contradiction. Kumbaga, yung hadith na yun kasi tumutukoy sa pagbabawal sa hijama. Ngayon sabi ng mga scholar, ba si Imam Shafi'i, itong hadith daw na ito na nagpahijama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nag-aayuno siya ay mas matibay ang sanad. Mas matibay yung sanad nito. Pero yun nga, yung mas marami sa mga scholar, tinuturing nila yung pagpapahijama na mas pinanigan nila yung pananaw na ito ay nakakasira ng fasting. Kasi meron pang ibang mga hadith nga. Meron pang ibang mga hadith na nakakasira ito ng fasting. Pero kung sa sanad, mas matibay ito na hadith, alhamdulillah. Pero nga, mas pinanigan nila yung iba pang mga hadith na nagbabanggit na ang hijama ay nakakasira ng fasting, at mula doon sa hijama, nagkaroon sila ng kiyas, analogy, na yung iba pang mga katulad ng hijama, halimbawa pagdodonate ng dugo, yun nakakasira din ng fasting. Pero actually kung ganun pa man, yung mga nagsasabi na hindi nakakasira ng fasting, yung hijama, ang pananaw pa rin nila tungkol sa pagdodonate ng dugo ay nakakasira ng fasting. Kasi marami masyado yung dugo na kinukuha sa nagdodonate ng dugo eh. Mga 400 ml, halos kalahating litro na dugo. So marami yun. Hindi katulad sa hijama, ang kinukuha naman na dugo sa hijama, halos patak-patak lang yun eh. Patak-patak lang yun na dugo. Dumadami lang siya tingnan kasi kasamang sumasama dun sa nahihigop nung panghijama, yung mga mantika, yung taba sa katawan. Pero konting dugo lang talaga yun. Whereas yung pagdodonate ng dugo, marami siya talaga na dugo. Marami siyang dugo. So dito, kahit pa sabihin o panigan ng mga scholar na hindi nakakasira ng fasting yung hijama, yung pagdodonate ng dugo para sa kanila ay nakakasira pa rin ng fasting. Kasi dito sila nagkiyas doon sa mas makabagong usapin, yung pag-donate ng dugo. Pero yun nga, yung parehong hadith daw ay tama. Parehong hadith ay tama. Yung nagbabawal sa hijama at yung kumbaga tawag doon yung papahintulot ito na pwedeng magpa-hijama. Alhamdulillah.
Tingnan nga natin yun, yung ano. Yung hadith na yun. Parehong pwede, no, Ustad? Sa parehong pwede. Pero dun nga yung sa usapin ng ano, ng 3159. Wala dito sa libro na ito yung hadith na yun. Kasi OB yung nakalagay, original na Bukhari, yung hindi summarized na kumbaga nagsasabi na pwedeng ito yung na nagpa-hijama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon si Ibn Hazm naman sabi niya, yung nangyari kasi dito, ano ito kaya mas pinanigan ng ibang mga scholar yung pagbabawal sa hijama o kumbaga nakakasira ng fasting yung hijama. Naniniwala sila, ito mansukh, na-abrogate na. Kumbaga, may yung nagbabawal sa hijama na hadith ay mas bago kaysa dito. So, yun yung paliwanag nila kung bakit may taliwasan. At yun naman usually yung kalagayan ng iba't ibang mga hadith, alhamdulillah, kapag mayroong taliwasan. Sumunod na bahagi, Babu Sawmi fi Safar wal Iftar. Hindi na nabanggit dito pala yung ano, na summarize na kasi ito. Doon balikan natin yung kaninang hadith. Nababanggit din dito yung tungkol sa pagsuka. Pero hindi na nabanggit dito sa hadith, kung naputol na yon. Pero regarding sa pagsuka, hindi nakakasira ng fasting yung hindi sinasadya na pagsuka. Pero yung sinasadya na pagsuka, yun nakakasira ng fasting. Kasi ang anumang dadaan, sinasadya na pagdaan ng anuman sa daanan ng pagkain. Pagkain man yun o hindi actually, makasira ng fasting. Kaya ngayon sobrang pagsinghot ng nilulutong pagkain o pagsinghot mo ng anumang bagay na mayroong mass o volume, nakasira din ng fasting yun pagsinghot ng bakur, pagsinghot ng tubig sa wudu, yun yung kaida doon. Ngayon yung pagsuka ng sinasadya, dumaan din siya doon, pabaligtad nga lang, palabas. Pero regardless, dumaan pa rin siya doon. So nakasira ng fasting. So ganun siya piniliwanag ng mga scholar. Yung sinasadyang pagsuka, nakasira ng fasting sa ganoong kadahilanan. Nakasira ng fasting sa ganoong kadahilanan. Alhamdulillah. Sumunod na hadith nga tungkol sa pag-aayuno habang naglalakbay. At ang iftar dito, ibig sabihin yung pagtigil na sa pag-aayuno kapag nagsimula na kayong maglakbay. So sinabi ni Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu anhuma, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin. Kasama namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay. Faqala li rajulin, at sinabi niya sa isang sahaba, inzil fajdah li. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa tao, bumaba ka, kasi nakasakay sila ng camel at gumawa ka ng, yung fajdah, ang utos dito, gumawa ng, kumbaga, ng sawik. Yung sawik parang ano ito parang lugaw na trigo. Gagawin nilang lugaw yung trigo. Tingnan natin dito. Meron daw ditong dagdag na definition dun sa sawik. So kumbaga yung dinurog o kumbaga giniling na trigo, hahaluan nila yon ng, yung trigo na yun, kumbaga nauna na nila yon na inihaw. So parang na siyang kape. Diba yung kape, malaki siya. Tapos gigilingin yun, maging powder. Pero yung kape na yon, bago pa man yung gilingin, inano na siya, niluto na. Inihaw na siya. So ganun siya. At kapag durog na siya, pwede na yun haluan ng asukal, ng dates, at tubig. Pwede na siyang ganun. Pwede na siyang kainin ng ganun. So parang lugaw yung kalalabasan niya.
So gawan daw siya ng sawik. So sabi ni Propeta hindi, yung lalaki pala. Sabi ng lalaki, Ya Rasulullah ash-shams. O sugo ni Allah ang araw. Tinuturo niya yung araw na hindi pa lumulubog. Hindi pa lumulubog. So, ang gustong sabihin dito ng lalaki, hindi pa tayo dapat mag-iftar kasi hindi pa lumulubog yung araw. Pero titingnan din natin dito, actually, ang inutos pa lang naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghanda ng pagkain. Ibig sabihin, kahit di pa lumulubog yung araw, wala pa yung oras ng Maghrib, pwede ka na maghanda ng pagkain. Pwede ka na maghanda ng pagkain. Ngayon makukuha nating aral dito. Di ba, kapag yung negosyo mo, kainan, hindi ka pwede magbubukas sa araw ng Ramadan. Hindi pwede. Pero mga scholar, nagpahintulot sila kung halimbawang yung binibenta mo ay inaasahan mo na gagawing pang-iftar ng mga tao. Pwede ka na magbenta mga 1 oras, 2 oras bago pa mag-iftar. Pwede ka na magbenta. Pero yung bukas ka talaga maghapon, hindi pwede. Hindi ka pwedeng magbubukas ng kainan o tindahan. Sabi ng lalaki, hindi pa lumulubog ang araw. So inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung utos. Kala, inzil fajdah li. Bumaba ka muna, gumawa ka ng sawik. Parang si Rashid to eh. Tigas ulo. Sabi ng lalaki, ganun din. Kung inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung utos niya, yung lalaki, ganun din. Inulit din niya sabi niya. O sugo ni Allah yung araw, di pa lumulubog. Inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung utos ng pangatlong ulit. Inzil fajdahli fa nazala fajadaha lahu fasharib. Bumaba na yung lalaki at gumawa ng anong sawik at uminom na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, supposing na hindi pa nga lumulubog yung araw talaga nito. Ibig sabihin, pinutol na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pag-aayuno habang naglalakbay sila. Ibig sabihin nito, yun nga, kung naglalakbay, pwede ka na magputol ng pag-aayuno kahit Ramadan pa yun. Kahit Ramadan. Dahil nga, syempre, puputulin lang ang pag-aayuno kapag lumampas ka na doon sa hangganan na may tuturing ka ng musafir. Silbaw ngayon, di ba? Ngayon, ano pa lang, 6:00. Plano natin bumiyahe, 8:00. Hindi pwedeng, ngayon pa lang hindi na tayo magpa-fasting. Hindi na tayo nagsahur. Isipin natin, huwag na tayo magsahur, huwag na tayo magsimula ng araw na ito nagpa-fasting. Huwag na tayo mag-fasting ngayong araw. Hindi pwede. Kasi hindi pa naman tayo musafir ngayon eh. Nagpaplano tayo na maglakbay. Pero hindi pa tayo umaalis. Kailangan simulan natin yung araw na yun na nagpa-fasting. Ngayon kung makalampas na tayo sa hangganan na pwede nang putulin yung pag-aayuno, di saka lang tayo titigil sa pagpa-fasting. Ganon ang fasting ng maglalakbay. Hindi yung, kumbaga, umaga pa lang, hindi ka na nagpa-fasting. Puputulin mo yon kapag lumampas ka na sa hangganan. Kasi panin ko halimbawa, di ba? Plano natin bumiyahe 8:00. Kanselado pala. Yung fasting natin na sana nagawa natin ngayon, sayang. So, simulan yung araw na nagpa-fasting, inshallah. So, buwaba na ngayon lalaki, gumawa siya ng sawik, pinutol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang fasting. Supposing na pinutol niya yung kanyang fasting at ininom niya na yung sawik. Pero ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma rama biyadihi hahuna. At pagkainom niya nung sawik, itinuro daw niya yung direksyon papunta sa silangan. So, hindi kasi nababanggit dito in detalye anong nangyari. Pinutol ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang iftar o ano ba? Basta sinabi niya lang, idza ra'aytumul layla akbala min hahuna faqad aftara as-saim.
Kapag nakita na ninyo ang gabi na parating mula sa direksyon na ito sa silangan, ang nag-aayuno ay marapat nang pumutol sa kanyang pag-aayuno. Ngayon, supposing na pinutol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung fasting niya, wala pang Maghrib. Pwede naman niyang gawin, di ba? Tapos ang sinasabi niya lang na ito, paano malalaman kung oras na ng iftar? Sabi niya, kapag nagsimula nang lumubog yung araw, kasing araw, di ba? Ito yung horizon. Pag ganun yung araw, doon sa bandang silangan, magkakaroon na ng anino. Yun yung tinutukoy niya na papalapit na yung gabi. Kumbaga, kapag dumarating na yung gabi mula sa direksyon ng silangan, kasi palubog na yung araw, nagkakaroon na ng anino. Yung anino humahaba ng humahaba. Dito maobserbahan niya yun eh. Dito sa atin, kasi pauligiran tayo ng bundok, di ba? Dito east, dito west. Kapag umaga, ang unang magliliwanag, yung tuktok ng bundok dito. Pababa. Papunta sa mga bahay natin. Tapos kapag yung araw, palubog na naman, ang unang magdidilim, dito sa ilalim, sa mga bahay natin. Tapos yung anino niya, packet na naman yun. Ang huling magdidilim, yung tuktok ng bundok dito. So yun yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinukoy niya yung oras ng iftar. Tinukoy niya na yung oras ng iftar. Kapag nagsisimula ng magdilim o nagsisimula ng lumubog yung araw, oras na yun ng iftar. Na hindi natin hihintayin pa na dumilim. So kanina, supposing na pinutol niya yung iftar, pinutol niya yung fasting niya na wala pa yung iftar. Pero ngayon, pwede rin nating mahinuha na yung pag-inom niya ng sawik, oras na talaga ng iftar. Oras na talaga ng iftar. Kasi nakita na niya na nagsisimula ng lumubog yung araw, tas namumuo na yung anino dun sa bandang silangan. Namumuo na yung anino dun sa bandang silangan. Alhamdulillah. So, yun yung isa pang aral dito. Sa pang-aral, iftar, di ba? Tapos ang kanyang pinang-iftar, hindi naman dates sa week. So, pwede. So, pwede ka mag-iftar ng anumang pagkain. Pwede ka mag-iftar ng anumang pagkain. Ba, walang dates, tubig. Ayon din sa mga hadith, di ba? Tubig. Kung wala talaga yon, o di prutas. O ano pa man. Kung wala nga talagang pagkain, ba sa kalagayan dun sa Palestine, mag-intention na lang. Ba, nasa bus ka. Sa bus, walang tubig. Wala ka talagang baong pagkain eh. May katabi ka, nagme-merienda, may chicharong baboy. Alangan naman makikiftar. Sasabihin mo, pwede na to kasi ano na. Hindi kasama yon sa yung darura na mapapahintulutan na gumawa ng haram. Sabi mo, kakain na ako ng baboy kasi iftar naman eh. Hindi yung kasama. Papapahintulutan nyo sa sobrang gutom, yung mamatay ka na. Pero iftar, pwede ka mag-iftar ng intention lang. Ngayon kung makulit ka talaga, siguro tatanong ni Kambal, pwede ba mag-iftar ng pakikipagtalik? Pwede. Mag-asawa ka muna. Kasi yung pang-iftar mo, pwede actually. Kasi lahat ng nakakasira ng fasting, pwede mo ipang-iftar eh. Pagkain, pag-inom, pwede. Kaya panghuli ngayong araw inshallah, mula kay Aisha radhiyallahu anha, Anna Hamza bin Amr al-Aslami, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fi safar. Sasabi daw ni Hamza bin Aslami, nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpa-fasting pa rin ba ako kahit naglalakbay? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Hamza kasi kana kathira as-siyam. Madalas daw siya mag-ayuno. So nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede ba mag-fasting o kailangan pa rin ba mag-fasting kahit naglalakbay? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum. Kung gusto mo, sige, mag-ayuno ka. Wa in syi'ta fa-aftir. Kung gusto mo naman, putulin mo ang iyong pag-aayuno. Inshallah. Putulin mo ang iyong pag-aayuno. Yung tinukoy ko kanina na simulan yung araw na nag-aayuno, para lang yun sa para yun sa Ramadan, kung bibiyahe tayo ng Ramadan. Pero halimbawa, Lunes, sunna na fasting, tapos maglalakbay tayo. Pwedeng umpisa pa lang nung araw, wag na tayo mag-fasting, walang problema. Yung tinutukoy ko kanina, yun sa para sa obligadong fasting ng Ramadan
Alhamdulillah. Na kumbaga ang intention mo ay fasting ka pa rin sa araw na yon. Kung lalampas na sa hangganan, saka lang titigil sa fasting, inshallah. Pero pwede ka naman talaga mag-fasting lalo na ngayon na na maginhawa na yung biyahe. Hindi ka naman nagmumotor, halimbawa nagko-commute ka lang. Aircon pa yung bus. Pagtulog mo, maya paggising mo, andun ka na sa pupuntahan mo. So pwede nang mag-fasting din, inshallah. At pwede ring hindi. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.